Tinawag na political destabilization ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang pumalit bilang presidente. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Sabi ni Castro, pinabababa ng pahayag na ito ang kumpiyansa ng taong bayan sa kasalukuyang gobyerno. Kung inabangan daw ng BC ang pagkawala sa pwesto ng Pangulo, ibig sabihin ay ito raw talagang balak nilang gawin. Tiniyak naman ni Castro na fit to lead si Pangulong Bongbong Marcos. Update naman po tayo sa sunog sa Hong Kong kung saan may mga naitalang nasawi at daan-daang nawawala. Kausapin po natin si Philippine Consul General Romulo Victor Israel Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Ano na po ang latest sa sunog sa Taipo dyan sa Hong Kong, sir? Sa ngayon po ay nasa level 5 pa rin po yung alert, fire alert. Pero may 4 na po out of the 7 building blocks ang under control. At patuloy pa rin po ang rescue and response efforts po ng Hong Kong government. Meron ho ba tayong update kung meron ho tayong mga kababayan kaya na maaari hong nasa loob ng nasusunog pang gusali? Sa ngayon po ay wala tayong official and verified information kung meron tayong mga kababayan na naapektuhan dito po sa sunog sa Taipo. Opo. Subalit, yung may posibilidad, no? Malaking posibilidad po na mayroon nga po tayong kababayan na nagtatrabaho sa mga buildings po na ito dahil ito ay isang residential complex. At sa mga talaan po natin ay number 1 po ang mga Pilipino sa pinakamaraming Filipino foreign domestic workers po dito sa Hong Kong. At kung may mga pamilya dito sa buildings po na ito na may domestic workers, ay may posibilidad po na ilan sa kanila ay mga Pilipino. Sa ngayon po ba yung monitoring po ninyo, ilan na ho ang bilang ng mga nasawi at nawawala pa? As of this morning po, nasa 44 po ang casualties at may nawawalang mga 279 po. Umaasa pa rin tayo na wala tayong mga kababayan sa mga casualties. Pero sa ngayon ho ay nandito tayo ngayon sa area sa Taipo, visiting the temporary shelters ng Hong Kong government. Sa 2 o 3 po namin na bisita ay mukhang wala pong mga Pilipino. At kung may mga nasaktan man or nasawi, sila po ay dinadala sa Prince of Wales Hospital, ito sa May Shatin naman. At ito po sa isa pang hospital sa Taipo. So isama rin po yun sa mga dadalawin natin ngayon. Nabanggit nyo ho na may maaaring magkaroon ng posibilidad no, na may mga kababayan po tayo. Ano ho ang inyong payo doon sa maaaring mga nag-aalalang kamag-anak naman kaya na hindi ho sila makontak? Salamat po. Kasi kung mahalaga talaga ang informasyon na makuha natin agad-agad kung may mga kamag-anakan po sila sa Pilipinas. Alam naman po nila kung nasaan ang mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. At sana po ay naparating sa amin itong informasyon na ito para makatulong din pag-locate ko sa kanila. Dito rin po sa Hong Kong, nag-aapila tayo sa mga kababayan na may mga kaibigan, kakilala, na nagtatrabaho dito sa Taipo na ipagbigay alam din po sa amin. At kanina lang po, we are happy to also mention may mga kababayan tayong volunteers gusto po mag-donate yung kanilang mga tulong sa mga napatang ng sunog. At bukas po ang aming tanggapan, ang ating OWA MWO Global Center para sa pagtanggap ng mga tulong. At ano ho ang inyo pong mensahe doon sa mga kababayan naman natin, mga turista, no, maaari hong papunta pa rin dyan sa Hong Kong, baka meron ho kayong advisory? Ganun po, sa lahat ng mga nagbabakasyon, malapit na nga po, December, panahon ng pasyal, no? Ingat lang po sa ating pamamasyal. Kuminsan nga po hindi sunog, kuminsan naman po yung health ang nagiging issues. May ilang tayong kababayan dahil sa health ay nagka-problema dito sa Hong Kong. So yun lang po, ingat sa lahat ng bagay, sa dokumento, kanilang mga finances, ano po. Panghuli na lamang po.
Panghuli na lamang Yes. po, wala pa naman so far sa inyong lumalapit na mga kapwa nating Pilipino, bukod po doon sa mga volunteers. Apo, wala pa. May ilan po tayo. This morning, mayroon tayong natanggap na balitang isang Pilipino na nakatulong actually sa kanyang employer na ilabas niya, nadala niya sa isang shelter. Ang naging problema niya is kanyang passport ay nasunog. Kaya po, sinusubukan namin siyang kontakin para matulog. Marami pong salamat at alam namin busy po Salamat kayo. Ingat po kayo dyan. Yan po naman si you po. Consul General Romulo Victor Israel Jr. Nagsampa ng panibagong reklamo ang Bureau of Internal Revenue laban sa ilang kontratistang sangkot umano sa mga questionableng flood control project. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, sinampahan nga ng Bureau of Internal Revenue ng reklamong tax evasion ang ilang kontratista kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Mismong si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang nag-file ng criminal complaint laban kina Sally Santos, ang may-ari po ng Sims Construction Trading, at dalawang opisyal ng IM Construction Corporation. Ayon kay Mendoza, nilabag ng mga ito ang National Internal Revenue Code sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Nasa 13.8 million pesos daw ang tax deficiencies sa mga ito mula sa fictitious expenses, underreported income, at false VAT declarations. Ayon kay Mendoza, kahit bayaran ng mga ito ang kanilang tax deficiency, may kaharapin pa rin sila na penalty at posibleng pagkakulong. Patuloy daw ang kanilang investigasyon sa mga susunod pa nilang kaso na isasampa naman laban sa iba pang sangkot sa flood control projects. Nauna rito, Rafi, ay nagsampa na rin ng kaso ang BIR laban sa ilang dating engineer ng DPWH Bulacan. Sa kabuuan po, sabi ng BIR, ay total na 12 criminal complaints na ang naisampa nila at ang katumbas po dyan ay halos 9 billion pesos na tax liabilities. Sinusubukan po nating kunan ng pahayag ang mga inireklamong government contractors. Yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa DOJ. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nasa 57th spot ang Pilipinas sa happiest country sa mundo base po sa isang global survey. Ano naman kaya ang paraan ng ilan nating kapuso para manatiling masaya sa kabila ho ng mga hamon sa buhay? Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa dami ng mga hamon at hindi magagandang nangyayari ngayon sa mundo, nagagawa pa kayang maging masaya ng mga tao? Kung susukatin mula 1 to 10, gaano ba kasaya ang mga Pinoy? So from 1 to 10, ano pa ang score na bibigay niyo sa happiness niyo? Sige, sabihin natin 9 or 8 kasi nakukonsume ko parati. Hindi, joke lang yung akin. Siyempre, part yun ng pag-aalaga mo ng mga apo mo. 10. Bakit, ma'am? Siyempre happy ako, single ako eh. Single and ready to mingle ba yan? Yes, single. 8. Bakit po? Dahil sa tropa ko, masaya kami pagkasama-sama kami rito. Sa isang global survey na 2025 World Happiness Report, sinukat from the scale of 0 to 10 ang happiness ng bawat bansa, batay sa quality of life. Pangilan kaya ang Pilipinas? Sa datos, pang 57 ang Pilipinas kung happiness rankings ang pag-uusapan. Sino-sino nga ba nakapasok sa top 10 ating silipin? Sinungkit ulit ng Finland ang corona sa ika-8 sunod na taon. First runner-up ang Denmark. Sinundan ito ng Iceland, Sweden, Netherlands, Costa Rica, Norway, Israel, Luxembourg at Mexico. Afghanistan at Lebanon naman ang nasa ibaba ng rankings. Ayon sa World Happiness Report, pinagbatayan din ang life expectancy, social support, gross domestic product at per capita income ng mga bansa. Sa Pilipinas, may simpleng paraan ng ilang Pinoy kung paano nila pinapanatili ang pagiging masaya. Ano pa ba magpapasaya sa'yo? Wala, tama na sa akin yung makakatakbo araw-araw, ganyan, nakapagpapawis. Okay na yung mga ganun. Hindi naman tayo masyadong maluho sa ano eh. Everyday na healthy living and makapag-exercise lang with the group dito sa San Juan Shrine po. Mag-health is wealth. Yeah. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanong din po namin ang netizens kung ano ang nakapagpapasaya sa kanila. Ito ang sabi nila. Para kay Tian Yang Son, ang pamilya niya
ang nagpapasaya sa kanya araw-araw. Yes. Ang sabi naman ni Mark Anthony Makalalad, yung crush niya, sa work ay nagpapasaya sa kanya kaya sinisipag siyang pumasok sa trabaho. Ang nagpapasaya naman daw kay Alejandro de Mesa, lots of money. Habang panonood naman ng TV o online videos at pakikinig po ng music ang nagpapasaya kay Ricky Luage. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Mga mare, isang karakter na magsisiwalat daw ng katotohanan ng dapat abangan sa longest-running comedy show na Bubble Gang. Ang katotohanan, sasabihin niya na raw ang totoo. Yan ang gagampanan ng certified batang bubble at dating mainstay ng show na si Rodfield Macasero na mas nakilala bilang isa sa dating viral duo na Muy Muy Palaboy. Hindi pa man nire-reveal kung sino ang karakter niya, excited na ang fans sa dala niyang katatawanan. Dapat daw abangan kung ano ang kanyang revelations. sa darating na linggo sa episode ng Bubble Gang, 6:10 p.m. Kaya sabay-sabay tayong manood at tumawa dito sa Bubble Gang. Mga kapuso, malapit na magsimula ang kaliwatkan ng handaan. Kaya naman ang Department of Health, National Nutrition Council, pinag-iingat ang mga Pinoy sa common health concerns. Kabilang po dyan ang weight gain o yung pagdadagdag ng timbang, holiday heart syndrome, high blood pressure at cardiovascular diseases at pagtaas po ng blood sugar. Gayun din yung pagtaas ng kolesterol at pananakit ng tiyan. Paalala po ng DOH, hindi bawal pumarty ha, basta't maging disiplinado sa pagkain. Diba? Samantala, bida po natin ngayong Webes ang isang nurse all the way from Baguio City. Aliw kasi ang isinokis niyang talent sa sinalihan niyang pageant. Patingin nga niyan. Ayan o, say hello to Samantha, ang kontesera na dinaan sa face card, humor at little bit of magic ang labanan sa Mr. and Miss Nightingale pageant. Chika ni Maring Sam, wala kasi siyang maisip na talent kaya pinatawan na lang niya ang mga nurse na naka-duty sa kanilang ospital. Ang laroang sisiw naging buhay na manok. At para mas mataas ang score sa audience impact, ang buhay na manok ginawa niyang fried chicken at ibinigay sa judges. O, diba? Worth it naman ang paikot-ikot at pagpapatawa ni Sam dahil siya ang nanalong Best in Talent at kinoronahang Miss Nightingale 2025. Ang video na yan meron ng 1.2 million views at pinusuan ng over 91,000 netizens. Samantha, ikaw ay... Trending! Nako, talaga nga. Ang kanyang talent ay magpasaya. Oo. Yun. May talent siya bukod sa pagiging nurse. Biruin mo from sisiw, naging fried chicken. Oo, no? Diba? Akalain mo yun. Ang saya. Pwede natin siyang imbitahin sa party.